Tayo po darako na sa mga oras na ito sa pinakamahalagang bahagi ng programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Magandang gabi po, minamahal po namin mga webcast viewers, sa lahat ng ating mga minamahal mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay na ating pong banal na programa, sa ating mga kapatiran dyan sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, at God bless sa ating beloved MC, beloved Paulo. At nagpapabot din po ako dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Kaya hindi po naman manalangin po muna tayo at minsan pa upang maunawaan po natin ang mga banal na salita ng Diyos, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan, mga minamahal, tayo po manalangin muna upang maunawaan niyo po ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, ano man ang aming mga naisip na gawa na banggit ang aming mga labi, patawarin mo po kami. Dakilang Diyos, minsan pang gamitin mo kami na maging daluyan ng Espiritu na pagpapala sa gabing ito. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig, mahal na Panginoon. Buksan mo po ang mga puso at pangunawa ng mga nakikinig, lalo na po sa mga naghahanap ng katotohanan. Bigyan mo sila, mahal na Panginoon, ng pananampalataya sa mga salita at sa lahat ng mga may sakit, may karamdaman. Nawa, bago matapos ang banal na programang ito, matanggap po nilang kalang kompletong kagalingan. Sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly, minamahal, buksan muna natin ang ating pambungad na talata dito sa Jeremias 44 verse 26. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 44, talat ng 26. Kaya't inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, buong Huda, at natumatahan sa lupain ng Ehipto. Narito, ako'y sumumpa ng aking dakilang pangalan, sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sinuman sa Huda, sa buong lupain ng Ehipto, na sabihin, buhay ang Panginoong Diyos. Amen. Minamahal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating how to know the name of God. How to know the name of God. Alam nyo, minamahal, pagpatungkol po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, napakarami pong mga lumalabas na pangalan. Napakarami pong mga kuro-kuro ang mga tao. Napakalaga po, minamahal, na malaman natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. At ito po, minamahal, ay isang dakilang bagay na malaman natin at nais niya po itong ipaalam, minamahal, upang madali po tayong makatawag sa Diyos sa panahon ng pangangailangan, gaya ng sinabi ng Jeremias 33, talatang 3, call unto me and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Pag tayo po, minamahal, ay direktang tumatawag sa pangalan mismo ng mahal na Panginoon, minamahal, mas madaling tumugon ng Diyos pag alam natin ang kanyang banal na pangalan. Dito po sa talatang binasa po natin, mga minamahal, sinabi ng dakilang Diyos, sabi rito, sinabi, sumumpa ako sa aking dakilang pangalan, na sabi ng Panginoon, na ang aking pangalan ay hindi mababanggit sa bibig ng sino man sa Juda. Ito po, minamahal, ay sa lumang tipan. At mga minamahal, sa panahon po natin ngayon, isang dakilang pribilehiyo para sa ating mga anak ng Diyos ngayon. Sabi nga ng banal na kasulatan, minamahal, mayroon pong pangako ang ating mahal na Panginoon sa Isaiah 52 verse 6. Kung maidagdag natin yan, ay pinangako niya, mga minamahal, na darating ang panahon, malalaman natin ang kanyang pangalan. At dapat nating malaman ang kanyang pangalan dahil sabi ng Isaiah o Psalms 46 verse 10, kayo ay magsitigil at kilalanin niyo ako, na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa at mabubunyi sa lupa. Ibig sabihin, na minamahal, inuutos din ng ating mahal na Panginoon na dapat malaman natin ang pangalan niya.
makilala natin siya. Upang siya po ay makatulong sa atin sa panahon na tayo po ay nasa panganib. Dito sa Isaiah 52 verses, kung may dagdag po natin ito, sinabi dito, maminamal, na ipinangako niya na ipapahayag niya ang kanyang pangalan at kinakailangan dapat malaman natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon Diyos. Basahin muna natin Isaiah 52 verse 6. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 52, talata 6. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan, kaya't matatalastas nila sa araw na iyon na ako yaong nagsasalita, narito ako nga. Amen. Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Ibig sabihin, maminamahal, bagamat sinabi rito sa Jeremias 44 verse 26 na hindi mababanggit ang kanyang pangalan, pero may pangako siya. Darating ang araw, maminamahal, makikilala natin ang kanyang pangalan. At ang pangako ng Diyos, sabi ng Banal na Kasulatan, siya po ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga dito po sa Banal na Kasulatan, maminamahal, bakit kinakailangan nating malaman ang kanyang pangalan? Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon ay malapit sa mga nagsisitawag sa kanya, sa kanyang tunay na pangalan, sa katotohanan. At ang sabi, mga minamahal ng Psalms chapter 9 verse 10, silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo. Panginoon, ikaw Panginoon ay hindi mo pinababayaan ang mga nagsisihanap sa iyo. Mga minamahal, ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na kapag nalaman natin ang kanyang pangalan, tayo po ay higit na makapaglalagak ng tiwala. At ang sabi ng mababasa rin po natin dito sa Psalms 91 verse 14, sabi rito, kapag alam natin ang kanyang pangalan, sabi po rito, maminamal, tayo po'y ilalagay sa mataas na kalagayan. Ililigtas tayo ng ating mahal na Panginoon. Kapag alam natin ang kanyang pangalan, maminamahal, sabi rito, basahin natin yung dalawang talata na binanggit ko, Psalms 9 verse 10 at Psalms 91 verse 14. Ito po yung mga benefits. Ito yung mga benepisyo kapag alam natin ang pangalan ng Diyos. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 9, talatang 10. Silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinapabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Dito po sa Psalms chapter 91 verse 14, sabi dito sa 14, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Amen. Kapag nalaman natin ang kanyang pangalan, ang sabi ng Biblia, tayo ililigtas ng ating mahal na Panginoon at ilalagay tayo sa mataas. Ilalagay tayo sa mataas na kalagayan. At ang sabi pa ng Psalms 9 verse 10, silang mga nakakaalam ng kanyang pangalan ay maglalagak ng tiwala sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga napakahalaga, maminamahal, malaman ang pangalan ng mahal na Panginoon. Pagpatungkol po sa pangalan ng Diyos, napakaraming mga kuro-kuro ang tao. Napakarami po mga minamahal na ibinibigay nilang pangalan. Pero ang patunay, maminamahal, na alam mo ang pangalan ng Diyos, sabi nga ng Biblia, makapaglalaga ka ng malaking tiwala sa Diyos. At ang sabi pa, maminamahal, siya'y malapit sa iyo. Ang Panginoon ay malapit sa Kanya na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Ililigtas niya tayo, maminamahal, at ang sabi, mga minamahal, tayo po, ang sabi rito, tayo po, mga minamahal, ay sasagutin ng ating mahal na Panginoon sa ating mga panalangin. Pag alam natin ang pangalan ng Diyos, kapag tumatawag tayo sa katotohanan, tinatawag natin ang totoong pangalan ng mahal na Panginoon na sa Psalms 145 verse 18 up to 20. Basahin natin ng mga talata. Dito po sa aklat po ng Psalms, dito po mga awit, Kapitulo 145 verse 18 hanggang 20. Sa 18, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya, Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Sa 20, iniingatan ng Panginoon ang lahat ng nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. Amen. Yan mga minamahal, napakaraming mga benepisyo, napakaraming pakinabang
sa pagkaalam ng pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya nga ang tanong, maminamalgaya ng ating paksa, how to know the name of God? Paano mo malaman ang pangalan ng Diyos? Kaya maraming mga tao po, maminamal, hanggang ngayon, hindi maipayag sa kanila kung ano ang pangalan ng Diyos. Hanggang ngayon, nangangapa sila. Hanggang ngayon, hindi nila alam ang pangalan ng Diyos. Meron nga, tawag ng tawag sa Diyos, Ama ng Ama. Ang tawag nila sa Diyos, Ama. Ama lang sila ng Ama, pero pag tinanong mo anong pangalan ng Ama, wala silang maibigay na pangalan. Paano kung yung Ama na tinutukoy dyan sa tinatawag niyong Ama ay yung John 8:44, yung amang Diablo na tinutukoy na ama ng sinungaling? Paano maminamahal kung yun ang tinatawagan yung Ama? Kaya nga, hindi basta pwedeng tayo po'y manghula ng pangalan ng Diyos. Dito po, maminamahal, paano natin malalaman ang pangalan ng Diyos? Unang-una, sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, sa Proverbs chapter 3 verse 5 and verse 6, sabi ng Biblia, maminamahal, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kung gusto mong malaman ang pangalan ng Diyos, maminamal, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, and lean not unto thy own understanding. Maraming mga naghahanap sa Diyos, maminamal, maraming tumatawag sa Diyos, marami po ang nagsisikap alamin ang pangalan ng Diyos sa sarili nilang kaunawaan, sa sarili nilang paraan, sa sarili nilang karunungan. Pero sabi, and lean not unto thy own understanding, sabi ng verse 5. Sabi, mga minamahal, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi kapag mananalig kayo sa iyong sariling kaunawaan, sabi ng Biblia, ang salaman ay hindi niya maunawaan ang mga bagay na espiritual. Kung gusto mo makilala ang pangalan ng Diyos, maminamahal, kinakailangan maging espiritual ka. Katulad po ng ating minamahal at ginagalang ebangelista, alam niyo po ba ang aming beloved pastor, bago niya naunawaan ang Biblia, maminamahal, kinakailangan niya mag-ayuno ng 40 days. Kinakailangan niyang huwag kumain, maminamal, ng 40 araw at 40 gabi. Walang kain-kain niya, nagbabasa sa ng Biblia. Ang unang inalam niya, maminamahal, ano ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, maminamal, na inalam niya sa pagbabasa niya ng Banal na Kasulatan, ilan ang Diyos? Totoo bang mayroon bang 3 persona ang Diyos? Nakalilito ang Biblia, maminamahal, pero kinakailangan magsanib ang espiritu mo at ang espiritu ng Diyos. Ang salaman, sabi, hindi niya maunawaan ang mga bagay na espiritual sapagkat ito'y kamangmangan sa kanya. Ang mga bagay na espiritual ay kinakailangan maunawaan, maminamal, na isang taong Holy Spirited. Yes. Spiritual siya, wag siyang karnal. At bago magiging spiritual ang isang tao, kailangan niya mag-ayuno. Kailangan niya manalangin ng mahabang panahon. Babasahin mo ang Biblia, hindi ka mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Babasahin mo ang Biblia, kinakailangan maging spiritual ka. Yung hindi na mangingibabaw, yung makalaman, ang iyong sariling kaunawaan. Kailangan, mga minamal, sumandig ka sa kaalamang galing sa Diyos. At malalaman mo lamang yan, mga minamal, magiging spiritual ka lamang kung ikaw po, maminamahal, ay mag-aayuno. Mananalangin ng mahaba, gaya ng ginagawa ng ating beloved pastor. Nananalangin siya 20 hours a day para hindi makapasok ang mga carnality, hindi siya maging makalaman, hindi siya manaig ng kanyang makalamang makamundong bagay, maminamal, yung mga carnality. Nag-ayuno siya, maminamal, nanalangin 40 days and 40 nights at siya po'y nagpupuri, nagdadasal, maminamal, 20 hours a day. For ilang panahon niya, ilang dekada niyang ginagawa, maminamal, ang ganong mga pagpupuri, pananalangin, para lamang maging spiritual siya, para maunawaan niya ang mga bagay na spiritual. Makikita niyo mga pastor ngayon, hanggang ngayon, hindi alam kung anong pangalan ng Diyos, hindi maunawaan ang Biblia, di nagamit nila yung kanilang sariling kaunawaan, mga minamal, nagpakadalubhasa sa Biblia, nag-aral ng theology, nag-doctorate sa mga Bible school, pero mga minamalmangmang pa rin sila. Bakit? Sapagkat sabi ng 1 Corinto 2:14, ito po'y inuunawa ayon sa Espiritu. Ang nasa laman, maminamal, hindi nila mauunawaan ang mga bagay na espiritual. Ang salita ng Diyos, espiritual po yan.
Kailangan maging spiritual ka bago mo maintindihan, bago mo makilala ang pangalan ng Diyos, at bago mo maunawaan ang banal na kasulatan. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, Kapitulo 2, ang talatay 14. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sa Kanya. Hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Amen. Kahit anong gawin ng isang tao, maminamal, kahit siya na po ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, hindi niya maunawaan ang Biblia sapagkat ito'y kamangmangan sa kanya. Hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kailangan maging Holy Spirited ka muna. Kinakailangan maging spiritual ka. Kinakailangan, maminamahal, wag pong mangibabaw ang iyong sariling kaunawaan. Ipaubaya mo sa Diyos, sabi, and lean not unto thy own understanding. Kailangan magkasundo ang espiritu mo at ang espiritu ng Diyos. Maging Holy Spirited ka. Kinakailangan, maminamahal, na maging spiritual ka. Yes. Ganun po, maminamahal, kinakailangan maunawaan natin sa pamagitan po, mga minamahal, na pagsiyasat ayon sa Espiritu, sapagkat sabi ng Biblia, ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya. Kaya nga, kung mababasa nyo 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, sabi ko, ang aming ebanghelyo ay hindi naiintindihan ng mga tao, maminamahal. Sabi ko, ang aming ebanghelyo ay natatakluban. Hindi nila nalaman ang tunay na pangalan ng Diyos. Hindi nila naintindihan ang tunay na mensahe ng Biblia. Sabi, ito'y mga minamahal, natatakluban sa mga mapapahamak. Sabi ng talatang 4, sapagkat binulag sila ng Diyos ng salibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsasampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo po ay larawan ng Diyos. Si Kristo po ang ating pinakamamahalang Panginoon. Mahal Panginoong Jesucristo, siya po, maminamahal, is the image of invisible God. Yes, amen. Siya po ay larawan ng Diyos na hindi nakikita, the image of invisible God. Sa pamagitan ng mahal Panginoong Jesucristo, makikita mo ang Diyos, sapagkat ang Diyos po ay napakalaki. Siya po ang gumawa ng langit at lupa, mga minamahal. Siya po ay espiritu, hindi nakikita. Hindi walang sino mang nakakita sa Diyos kailanman, sabi ng Exodus 33 talatang 20. Walang nakakita kailanman sa Diyos, pero kung gusto mong makita ang Diyos, maminamal, sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo is the image of invisible God. Sabi ng Colossians 1:15, siya ang larawan ng Diyos nang hindi nakikita. Nagkatawan tao ang Diyos at nakita siya sa pamagitan ng mahal ng Panginoong Jesucristo. Sabi rito, maminamahal, 2 Corinthians chapter 4 verse 3-4, kung ang aming ebanghelyo ay natatakluban, ito'y nakatalakbong sa mga mapapahamak, kasi hindi nila inunawa ayon sa Espiritu. Ginamit nila yung kanilang sariling kaunawaan. Sabi nga, lean not unto thy own understanding. Ginamit nila yung sarili nilang alam, sarili nilang wisdom, sarili nilang talino ang ginamit nila. Hindi sila lumakad sa spiritual. Hindi sila nag-ayuno, hindi sila nagpuri, hindi sila nanalangin bago magbasa ng banal na kasulatan. Hindi na i-reveal sa kanila ng mahal na Panginoon ang tunay na pangalan ng Diyos. Basahin po natin ito, maminamal, 2 Corinthians 4, 3 and 4. Dito po sa aklat ng ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 4, talatay 3 at 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, sa 4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Yan po, maminamal ko, ang aming ebanghelyo'y natatakluban, ito'y natatakluban lamang sa mga mapapahamak. Sabi ng Biblia, maminamal, na binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Yan ang dahilan kung bakit meron silang ibang Diyos. Ito po yung Diyos ng sanlibutan. Yan po ang Diyos nila. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito upang wag sumilang sa kanila. Hindi sumilay sa kanila, maminamahal, ang itunay na ebanghelyo. Ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya nga dito po, maminamahal, matutunghayan po sa 1 Pedro, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 11.
ang mga alagad, ang mga apostol, bukod sa sila'y Holy Spirited, sila'y puspos ng Espiritu, mga minamahal, sila po ay spiritual. Hindi nila ginamit ang kanilang sariling kaunawaan katulad ni Apostol Pablo. Hindi niya ginamit yung kanyang pagiging abogado. Hindi niya ginamit yung kanyang carnal mind, yung kanyang carnal na kaisipan para maintindihan ng Biblia, makilala ang Diyos sa pamagitan ng kanyang sariling karunungan. Mga minamahal, sila po ay lumakad muna sa Espiritu. Sila po ay naging spiritual sa pamagitan ng pag-aayuno, sa pamagitan ng panalangin mahaba. Bago nila binasa ang Biblia, bago nila naunawaan, bago nila naintindihan ang tunay, mga minamahal, na mensahe, tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Sabi rito, ang mga alagad noon, ang mga apostol, sabi rito, unang Pedro 1:10, talata hanggang 11, mga minamahal, siniyasat nilang maigi ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, napatutuhanan nung una ang pagbabata ni Kristo na siyang kalwalatiang kahalili sa mga ito. Basahin natin 1 Peter 1:10 and 11. Dito po sa kalat po ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 10 at 11. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo. Sa 11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalhatiang hahalili sa mga ito. Amen. Ang mga apostol, ang mga propeta noon, maminamal, sabi, maminamal tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa pagkakilala sa tunay na Diyos. Sabi ito po, maminamal ay nagsikap na nagsiyasat na maigi. Ang mga propeta na nagsipanggulat tungkol sa biyayang darating sa atin.